Sa paghahalo-halo natin ng mga gulay para sa pakain sa ating mga manok, talaga po ang laki na natitipid natin, sa totoo lang. Noong unang panahon, hindi nila alam na ganito yung paraan ng mga matatanda sa atin. Bali, nung unang panahon, lalo-lalo na po nung mga lolo ko sa baryo, yung mga manok niya, natatanda ko, nakakawala lang talaga sila. Talagang ano-ano lang, tapos pag maisipan lang nilang pakainin, bubudburan ng palay, kung anong meron na inaani nila, yung mais. Tapos pagkakain nila, pupunta na sila doon sa likod, sa may bukid. Doon po sila manginginain. Tapos hapon nang uuwi. Tapos yung purong native talaga noon, wala pang mga ganito mga heritage chickens o kung ano-ano mga imported na lahi. Talaga pong, kasi po bata pa ako, mahilig na ako sa manok. Humihingi ako ng manok sa lola ko noon. Talagang kami ang uhuli sa gabi. Kasi humahapon sila sa bayabas. Talagang pag kinuha mo sa gabi, tahimik na talagang yung makukuha mo na siya sa gabi kasi mahina ang mga mata nila sa gabi. So, ganun po ang pag-aalaga ng mga ninuno natin, mga lola natin mga Arab. Pero ngayon, through social media, nalaman natin itong mga alternative na pagkain na paano tayo makakatipid. At totoo naman na talagang kahit na po gulay na ganito, haluan na lang natin ng konting darak, haluan na natin ng konting feeds, ay matataba pa rin yung mga manok. Yung isang araw, sinubukan kong timbangin, mabigat pa rin sila.